Okay, good morning po sa bawat isa. Amen. Salamat sa Panginoon sa araw na ito na sineselebrate po natin ang ating mga tatay sa tahanan sa biyaya po ng Panginoon. So today is Father's Day at mula sa Promised Land Baptist Church, tayo po ay bumabati sa lahat ng mga tatay ng isang mapagpalang araw sa oras po na ito. At welcome po muli sa ating worship service. Sa ating mga nasa tahanan na mga kapatiran ay manatili po kayo na nandyan upang sumubaybay sa ating pong pananambahan sa Panginoon. So before we start yung ating pong singing, hinihiling ko po ng bawat isa ay manalangin po tayo. Tayo ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Ilapit natin yung ating pananambahan at ang ating pong personal na buhay sa paglapit sa Panginoon Diyos. Tayo ay manalangin. Amen. Purihin ng Diyos. Sa biyaya ng Panginoon ay meron tayong magandang araw, magandang panahon. At purihin ng Panginoong Diyos sapagkat tayo muli ay makapagtipon sa ikatatlong buwan na to, Ikatatlong buwan kasi March 15 nag-start yung lockdown at until now ay hindi pa rin nalilift yung ating GCQ sa kadahilan ng patuloy pa pong nananatili yung ating pandemic. So salamat sa Diyos dahil ang Diyos ay mabuti, siya ay tapat at parapat-dapat po siya na sambahin at papurihan sa atin pong mga buhay. Naranasan natin sa buong linggo kung gaano siya kabuting Ama sa atin. At narito tayo upang sambahin siya sa espiritu at katotohanan. So meron po tayong mga awitin na i-flash dyan sa screen at sa inyo pong mga songbook. Awit po tayo ng dalawang awitin. Yung unang song po ay Be Thou My Vision. Then the next song is Revive Us Again. Be Thou My Vision and Revive Us Again. So, sabay-sabay po tayo sa pag-awit. Tayo po tayong lahat sa atin pong pag-awit. Thou in me dwelling, and I
raise thou me headward, O power of my part. I, King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, O bright and sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Amen. Praise the Lord. Be thou my vision. The next song is Revive Us Again. Revive us again. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Glory and praise to the Lamb that was slain, who had borne all our sins and had cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again. Fill his heart with thy love. May his soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Praise the Lord. Salamat sa awitin po na yan. Manatili po tayong nakatayo para sa ating opening prayer. Ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po muli sa biyaya mo na makapagbigay ng kapurihan sa pamamagitan po ng papuring awitin sa pagsamba. Kami, Panginoon, ay humihingi ng iyong kahabagan, iyong kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan na gawa. Linisin mo kami, Panginoon. Patuloy na bigyan ng biyaya na sapat sa araw na ito upang kami, Panginoon, ay makapanatili sa iyong presensya na meron pong kagalakan. Kami, O Diyos, ay narito bilang iyong mga anak at handa, Panginoon, na ihayag ang aming puso na meron pong pagpapakumbaba at ang salita mo, Panginoon, ang siyang magbigay ng pangungusap sa amin, magbigay ng kalakasan, ng paalala, at kayo, O Diyos, na siyang kasama namin sa oras na ito sa pagtitipong banal ay siyang maghayag ng mga katotohanan na magbibigay sa amin, Panginoon, ng pagkain spiritual. Bless mo rin po, magbibigay ng tanging bilang, gamitin ang mensahe ng awitin, Panginoon, na maging mensahe na kung saan ay maipahayag sa bawat isa upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng pagpupuri sa aming mga puso sa pamamagitan po ng mga pag-awit ng mga kapatiran sa Panginoon. At kami din ay lumalapit para po sa iba't ibang mga churches na nananambahan sa Espiritu katotohanan mula sa iyong salita. Niyo po silang patnubayan. Lahat ng gagamitin mo, Panginoon, ay kung kasihan ng iyong patuloy, Panginoon, na patnubay upang ang kalooban mo lamang ang siyang maganap, Panginoon, sa pagtitipong banal.
Mga kapatiran din po na nasa tahanan ay kung panatilihin, Panginoon, na nakafocus sa pagsamba ngayong oras na ito. Makasama po namin sila, Panginoon, na meron pong sincerity, Panginoon, sa bawat lugar na kung saan ay hindi po silang tinipon bilang isang pamilya upang makasama, Panginoon, sa live streaming, sa worship, Panginoon. Kami, Ama, ay patuloy na naghahangad ng patnubay na mula sa iyo, O Banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng pangunawa at karunungan at patuloy na kalakasan, Panginoon, sa buhay na ito. Ito yung aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so yung announcement po, bago po yung tanging bilang, ano po, itong darating po na Sunday, sino po yung nais na magbigay ng special number? Yan, sige po. Sino po ang nais kumanta? Sige po. Yan. Merong volunteer. So, si Sister Abby, kakanta ano po sa Sunday. So, today, ang aawit po ay ang magkapatid, si Angela Tirasira at si Melanie, na po magkapatid. Ano po. So, praise the Lord dahil patuloy na yung pong mga gawain ay nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Salamat dahil yung Bible study natin sa bahay po ng mga Nanay Persing at Matagumpay. Kung nais-share po na magkaroon ng mga Bible study sa inyong mga tahanan, ay feel free po na sabihin nyo lang ako at i-approach nyo lang po para makapag-schedule tayo ng Bible study. Alam po ng ibang mga kasama ninyo sa bahay ay talagang mahirap din, di ba? So, encourage natin yung bawat isa na sa ganitong paraan ay makapagpatuloy tayo. Ano po. Then, I believe na yung atin pong gagawin ngayon ay magbibigay po ng kalakasan sa bawat isa upang ang bawat mananampalataya ay makapag-focus patuloy sa pananambahan sa Panginoon. Ay po ay nagpapatuloy na rin sa ating Bible reading. So, mamaya ay babasa tayo ng salita ng Panginoon para dun sa chapter, para gawain ay meron tayong isang chapter na babasahin. Nasa book of Daniel na tayo, so itutuloy-tuloy natin yan. Then, we're praying dun sa patuloy po na proseso o paghahanda din ng mga pagpasok. Actually, hindi pagpasok ng bata, pag-aaral. Kasi hindi sila papasok sa eskwelahan, kundi mag-aaral sila sa kanilang mga tahanan. So, we're praying dun sa mga teachers, mga magulang na maging responsible sa kanilang mga anak upang patuloy po na magkaroon ng learning sa taon na ito. Bagaman merong mga iba na takot talaga sila kung paano yung proseso, lalo sa mga teachers na magpupunta possible sa mga bahay-bahay. So, panalangin po natin yung bawat isa patungkol sa bagay po na yan. Then, ano pa ba? Patuloy po natin ipanalangin yung mga bilang po na patuloy pang nadadagdagan na ito ay pumunti na, mawala, at masolusyonan yung antivirus ay maibigay na, may sagawa na. So meron ngayon mga tinetest na iba't ibang countries kung ano yung effective na mga medicines para sa COVID-19. We're praying po na ang lahat na ito ay mag-materialize by the grace of God. So patuloy lang po tayo. Ayan. So bago po pala yung ating tanging bilang, tayo muna ibabasa ng salita ng Panginoon. Nasa aklat po tayo ng Daniel. Tayo pong lahat ay tumayo. Daniel chapter 8. Daniel chapter 8. So ito po ay merong 27 na verses. Daniel chapter 8, salitan po tayo. Pagdating po sa huli ay sabay-sabay. Pangungunahan ko po kayo sa verse 1. Daniel chapter 8, verse 1.
In the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me Daniel, after that which appeared unto me at the first. I saw in a vision, and it came to pass when I saw that I was at Shushan, which is in the province of Galilee. And I saw in a vision, and I was by the river of. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had two horns, and the two horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. I saw the ram pushing westward and northward and southward, so that no beast might stand before him. Neither was there any that could deliver out of his hand, but living according to his will and made him ready. And as I was considering, behold, an he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his two horns, and there was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground, and stamped down upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up four notable ones toward the four winds. And out of them came forth a little horn, which waxed exceeding great toward the south, and toward the east, and toward the pleasant land. And it waxed great even to the host of heaven, and it cast down some of the hosts of the stars, and it stopped. Yea, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. And an host was given him against daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto the certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily sacrifice, and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden under foot? And he said unto me, Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. And it came to pass when I Daniel, had seen the vision and sought for the meaning, then behold, there stood before me as the appearance of a man. And I heard a man's voice between the mountains of Judah, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. So he came near where I stood, and when he came, I was afraid, and fell upon my face. But he said unto me, Understand, O Son of Man, for at the time of the end shall be the vision. Now as he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face toward the ground, and he touched me and said to me, And he said, Behold, I will make thee not know what shall be in the last end of the indignation, for at the time appointed the end shall be. The ram which thou sawest having two horns are the kings of Media and Persia. And the rough goat is the king of Gracia, and the great horn that is between his eyes is the first king. Now that being broken, whereas four stood upright, four kingdoms shall stand up out of him, but not in his power. And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. And his power shall be mighty, but not by his own power. And he shall destroy wonderfully, and shall prosper, and practice, and shall destroy by the mighty and the holy. And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand,
and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. The vision of the evening and the morning which was told is true. Wherefore shall the God of the vision, for he shall build on enemies. Sabay-sabay po tayo. And I, Daniel, fainted and was sick certain days. Afterward, I rose up and did the king's business, and I was astonished at the vision, but none understood it. Ama naming Diyos, salamat po sa mga pahayag na ito. Tunay na ang lahat ay mangyayari ayon po sa iyong winika. At nakikita namin, Panginoon, yung mga signs of the times. Pero ang hinihintay po namin ay iyong pagkuha sa amin, Panginoon, rapture time. Salamat po dahil may mga pagkakataon na sa tuwing kami nakaranas ng mga ganitong mga pagsubok, mga paghihirap sa buhay, andyan, Panginoon, yung mga promises mo, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng hope, ng patuloy po na pag-iisip na mag-persevere, Panginoon, na makapaglingkod ng tapat sa iyo sapagkat tapat ka na siyang nangako po sa amin. Salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa bawat mananampalataya na patuloy na ginagawa ito, hindi lamang sa araw ng linggo, kundi sa bawat araw ng kanilang buhay. Patuloy mo kaming bigyan ng paglago sa aming pong pananampalataya at manatiling faithful steward, Panginoon, hanggang sa ikay bumalik, O Diyos. Salamat po ng marami. Ito'y aming dalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. Atin po, actually, ngayon ay dapat bibigyan natin ng parangal yung mga tatay, kaya lang mas maraming nanay. So, siguro mamaya ay dadali na lang ito dun sa mga dapat pagdalhan, sa mga nandito din, ay ibibigay. So, mula po sa Promised Land Baptist Church, ang gawain po sa lugar na ito ay patuloy na nagpapasalamat sa bawat ama na merong pagtataguyod na maayos sa kanilang pamilya at meron pong konting nais ibahagi ang sino ba nito? Yung mga nanay at mga anak, no? Para sa mga tatay. So, salamat po sa mga timba na may laman. Timbang may laman. Parang galing sa Bukawi yan. Timbang may laman. Siguro yung ginagawa. So, praise God. At alam ko po na higit pa dito ay ang biyaya ng Diyos na nag-uumapaw sa puso ng bawat ama ng tahanan na binibiyayaan po ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa na nag-effort para po sa araw po ng mga tatay, mga daddy, mga ama, sa araw po na ito. So makakapakinig po tayo ng awitin at ito po ay hahandog sa atin ng ating dalawang magkapatid na sila po ay gagamitin ng Panginoon to bless us, to bless the Lord through singing. Saan ba lyrics mo? Ano po sa Bluetooth? Good morning po sa bawat isa. So, isang pagpapala po ng mga awit sa Panginoon ngayong araw na ito. So, yung awit din po namin, din po sa Father's Day kasi yung message nun, ang Lord ay sensitive. So, kung anong nararamdaman natin, nararamdaman din niya. Gaya din ng mga ama natin. So, nawa ay ma-bless kayo sa aming awitin. Wait lang.
makes us to know that your heart is breaking too. In the dark, raising my hands, crying out to you. Lord, there's never been a time in my life. There's so much at stake. There's so much to lose. But trust it to you. You will bring me through, and it helps me to know that I'm not You're the one who calmed the raging sea. You're the one who made the blind see. You look through all heaven and eternity. You saw me. Amen. Salamat sa Panginoon. Alam niyo merong mention sa Bible na yung ating daw mga luha ay nasa battle, ano, nasa bote. At yan ay yung mga prayers, din yung ating pagtangis sa Panginoon ay hindi yan kailanman kumbaga ay kumbaga ang Diyos ay nandyan para pakinggan lagi yung tinig ng kanyang mga anak. So sabi nga yung ating dalawang kapatid ay ang Diyos ay sensitive, no? Yung alam niya beforehand yung providence ng Panginoon, bago pa lang mangyari yung lahat, andun na yung grace ng Panginoon. May tatanong nga kailan ba nagsimula yung age of grace. I believe na before the world began, ang grace ay andun na. Kasi ang Diyos ay isang Diyos na mabiyaya. So, salamat sa Panginoon sa blessing na tayo ay magkaroon ng isang ama na itong ama na to ay kailanman hindi kayang pantayan ng sino mang ama na nandito sa sanglibutan ito. Siya ang ating ama na nasa langit. Ano po? At alam ko may mga iba sa inyo, ako din ay nangungulila na sa ama sa lupa sapagkat may mga tatay tayo na hindi na natin kapiling ngayon. Pero ang ating kagalakan, kung ating ama
dito sa lupa ay nakilala niya yung Ama sa Langit. Balang araw, bagamat hindi na tatay yung turingan, yung mga kasama natin sila muli sa lugar na kung saan ay ihinanda ng Panginoon. So, salamat sa Lord dahil binigyan niya tayo ng mga tatay. Ano po. Hindi man sila perfect, pero mapipil natin kung gaano sila nagsusumikap para sa atin na makapamuhay ng maayos sa biyaya ng Panginoon. So, sa araw po na ito, bilang pagpaparangal, bilang pag-alala sa mga tatay, ay nais ko po na magbigay ng message na related sa atin pong Father's Day. Ang lahat po ay hinihiling ko na tumayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa pinakahuling book sa Old Testament at pinakahuling verses din. Malakay chapter 4 verses 5 and 6. Nandiyan na po kayo? Amen. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Kung nakita nyo na, ready, begin. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa iyong biyaya na kami, Panginoon, ay magkaroon po ng ugnayan sa iyong biyaya, sa iyong banal na trono, na kami niligtas ng iyong anak na si Jesus upang magkaroon, Panginoon, ng isang great relationship. Ng relationship na ito, Panginoon, ay hindi po lamang dito sa lupa, kundi ito ay pangwalang hanggan. That's why we can cry, Abba, Father. Salamat, Panginoon, dahil sa oras na ito, muli naming bibigyan, Panginoon, ng pagpapahalaga kung paano mo ninanais ang isang ama na maging gabay at bahaging napakaganda sa loob ng isang pamilya. Panalangin ko, Panginoon, na kayo po ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa. Bigyan mo kami ng pag-unawa, ng karunungan na mula sa iyo, na maintindihan, Panginoon, ang nilalaman ng mensahe na ipapahayag niyo po sa amin sa oras po na ito. Minsan pa po, nawa, kami po ay makapagsamba, makapanambahan ng maayos sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong banal na salita. Mangusap po kayo sa amin, makikinig po kami, Panginoon. Kaya ay magdalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakaupo na po tayo. Salamat sa song ng dalawang kapatid. Sa Sunday ay si Sister Abby yung magbibigay ng tanging bilang. Ayan. Ang last po na winika dito sa Book of Malachi, yung ay last book din ng Old Testament, bago pumunta doon sa New Testament, ay mabigat dahil ang katumbas nito ay curse. Kung hindi mangyayari yung sinabi ng Panginoon na kabaliktaran, contrast naman dun sa last verse sa Revelation. Kasi dun sa last verse ng Revelation naman, it's all about the grace of God, di ba? Grace be, yung biyaya ng Panginoon. Na dito sa Old Testament, pag binuksan mo siya, dun sa pinakauli, binabanggit dito yung patungkol sa Ama, sa Anak, at kapag hindi nangyari yung pagpapanumbalik, ay merong katumbas na ika nga ay parusa na mula sa Diyos. So, ganun na lamang kahalaga ang bagay po na ito, na maging paksa po natin. So, sa oras na ito, nais ko po na magbigay ng mensahe na may pinamagatan pong Recovering the Father and Children. Recovering the Father and Children. Alam niyo po, ito pong mga verses na ito, nabanggit dito sa verse 5, ang pangalan po ni Prophet Elijah.
na ito ay related dun sa Revelation chapter 11 na kung saan ay magpapahayag siya, magwiwita siya ng mensahe about the Lord, the judgment of the Lord. Pero meron pong minention dun sa book of Luke chapter 1 verses 14 to 17 about the spirit of Elijah na kay John the Baptist, na related po sa message na to. Gusto ko po na tingnan natin yan para maintindihan natin yung context kung ano po yung sinasabi dito. Luke chapter 1 verses 14 to 17. Cross-reference nitong Malakay chapter 4 verse number 5. Okay. So nandyan na po kayo sa aklat po ng Lucas. Babasahin ko po. At ito po yung sinasabi ko dito, mga kapatid. Luke chapter 1, simulan ko sa verse 14. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth, the birth of John the Baptist. Verse number 15. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. Kung meron mong tao na sa tiyan pa lang, may Holy Spirit na. Meron pang ganun, ano? Kaya ang alam providence ng Panginoon, yung about the salvation, yung election ng Diyos, napaka-great. Bigay mo si John the Baptist, nasa sinapupunan pa lang ng nanay niya, bagaman siya isang makasalanan, but sabi ng Bible, he was filled with the Holy Spirit. Ang tindi, ano? Verse number 16. And many of the children of Israel, yun yung tinutukoy sa Malakay, shall he turn to the Lord their God. Verse 17. And he shall go before him in the spirit and power of Elias or Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. So yun yung tinitingnan natin dito, mga kapatid. Bakit dito bine-mention ito? Sapagkat ang father, ang tatay po sa tahanan, siya yung pinakapangunahin. Di ba? Kaya nga head of the family, yung tatay. Sa ngayon, sabi nga nila, let's make our home a place of worship. So dapat yung tatay, siya yung tumatayong kumbaga ay priest. No? Kumbaga siya yung pastor ng tahanan. At nagli-lead. O, bagaman siguro iba, hindi kayo sang-ayon, dahil may mga tatay na alam tayo, na hindi sila nagpapastol, hindi yan nagpapasaway, di ba? So, meron din ganun. But, we need to believe na, kaya minention to ng Bible, sapagkat ayaw ng Diyos na ang mga tahanan maging fatherless. Alam niyo, ang isang problema kung bakit marami sa mga nations na mga tahanang hindi maayos, mga anak na hindi mabuti, sa kawalan ng tatay sa tahanan. Minsan may tatay man, pero hindi yung presence. Kaya, thank God, dahil bagaman ito ay panahon ng pandemya, nakasama ng mga pamilya yung tatay nila, di ba? Dahil bakit? Nagsarado yung siguro di ba? Nagsarado yung kumpanya, o hindi pa pwedeng pumasok. Din yung tatay ngayon, available sa bahay. Ito na yung opportunity, di ba? Na may mga anak minsan na ako natutuwa pag tinatanong ako lagi ng anak ko, kahit naliligo lang sa CR, hinahanap ako ni Sammy tsaka ni Chloe. Sabi ko, ayos nandito pa ako sa bahay. Lalo siguro pag wala ako, hahanapin ako ng mga anak ko. Saan si daddy, di ba? So we are so much thankful na mayroong ganong klase ng relationship, and we believe na itong bagay na ito na minention ng Panginoon, isa sa mga dapat nating tingnan sapagkat napaka-tindi po ng pinagdadaanan ng bawat tahanan sa kawalan po ng ay presensya ng isang ama, ng tatay. Diba? Bagaman sabihin natin, andyan naman yung nanay, pero iba din yung tatay pag nasa loob ng tahanan, di ba? So alam natin kung paano ito ginagamit ng Panginoon for a reason. So we praise God sapagkat dito ay pinaalala ng Panginoon about the Israel, yung Israelites, kung paano sila manumbalik sa Diyos, sa kanilang Ama. Bakit po? Sapagkat sa panahong ito, nalilimutan po ng bansang Israel kung sino ang kanilang Ama, kung sino ang kanilang Diyos. Na
Kaya pinaalalahanan sila dun sa aklat po ng Deuteronomy, kung papansinin natin Deuteronomy chapter 6, ito ay ibiniling din sa mga magulang, sa mga tatay ng tahanan ng Israel na maging paalala sa kanilang mga anak. Na ano yung maging paalala? Bakit pinapanumbalik? May panahon kasi na ang tao makakalimutan kung sino ang Diyos, kung sino ang Ama, kung sino ang kanilang dapat na panundan. Tingnan niyo po napakaganda ng legacy na gustong iwanan ng Panginoon dito, ng Panginoon doon sa mga magulang na nagnanais na makasunod yung kanilang anak. Deuteronomy chapter 6 para sa Panginoon. Tingnan po natin Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 9 para lang ma-remind tayo kung bakit sinasabi dito ng Panginoon na and he shall turn the hearts. Bakit kailangan turn? Recover, di ba? Yung mga puso ng ama at saka ng anak. Verse 1 ng Deuteronomy chapter 6. Now, these are the commandments, the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it, that thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou and thy son, and thy son's son, papasa ng papasa, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Kaya ang point is, paano mahabang buhay ng anak? Maging masunurin sa magulang at magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya ang tatay dapat responsible yan sa pagtuturo sa kanilang mga anak. Verse number 3, Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Verse 4, Hear, O Israel, the Lord God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I commanded thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Verse 9. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Ang tindi ng paalala dito ng Panginoon. Pero sa mga paalalang ito, dumadating pa rin, dumating isang tatay, Happy Father's Day, Brad, Kuya Bradley. Dumarating pa rin na nagkakaroon ng pandemya. Ano yung pandemya? Kalimot. Na ang gamot sa kalimot ay paalala. Diba? Kaya sa pinakahuling verse ng Book of Malachi, na tumutukoy sa Panginoon patungkol sa kanyang mga anak, ang bayan ng Israel, winika po dito ng Panginoon yung word na, and he shall turn the hearts. Na yung word po na turning the hearts ay to restore, to turn back, to bring back, to rescue, to recover. Kaya yung title natin ay Recovering the Father and the Children for God's Glory, para sa kapurihan ng Diyos. Kasi ang tendency po mga kapatid, kapag hindi po ito nabigyang pansin sa panahong ito, ang pinakamalalang mangyayari ay hahantong po sa kahatulan ng Diyos. Bakit? Kasi may ibinilin ang Panginoon patungkol dito. At isa sa pinakamaganda, kaya nga dalawa ito, hindi lang yung anak, pati yung tatay. Maganda na yung tatay, makakilala din sa Panginoon. Diba? Alam natin na iba yun eh. Pag nakakilala ng isang ama sa Panginoon, may takot siya sa Diyos, at sinasabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. So ibig sabihin, nandun na itataguyod niya yung kanyang mga anak. Pero may nangyayari din naman na yung anak ang nasasave. At sa kanyang pag-ibig sa kanyang magulang, mga kapatid, siya yung nagbabahagi at naliligtas ang mga ito. And I praise God for that. So ang pinakamahalaga ngayon mga kapatid, makita natin paano ma-restore at walang ibang paraan. Kaya nga dito may pangangaral, sabi doon, balikan natin yung Book of Malachi na binasa po natin kanina.
Pinapaalala dito sa verse 5, Behold, I will send you Elijah. Anong gagawin ni Elijah? Preach. Anong gagawin ni John the Baptist? Nung minention doon sa Luke chapter 1. Magpipreach siya to prepare the way of the Lord. Repent. Di ba? Na ang home ngayon, yung mga homeless, yung mga palaboy-laboy sa lansangan, tapos makikita mo sa lansangan, nandun nanlilimos, di ba? Kakatok, may sulat. Tapos ang sulat ay tulungan sila kasi wala silang makain. Ang tanong ko, nasan yung mga magulang? At kung malalaki naman, meron minsan malaki, mga tatay na, minsan mga nanay, sabi ko, wala bang lakas ito para magtrabaho? Kung baka meron pang mangatok sa'yo, mas malakas pa no? Mas mukha pang may guts para makapagtrabaho. Pero ang problema, walang ganong nangyayari. Why? Kasi hindi pa recover. Kasi hindi pa tunay na naipanumbalik yung relasyon sa Diyos. Kaya ang mahalaga po, mga kapatid, sa ating mga tahanan, ang sagot, ang tugon sa korupsyon, sa lahat po ng nangyayari sa ating bayan ay godliness. Paano magkakaroon ng godly home? Maganda po na manguna sa isang tatay. No? Isipin din ng tatay, sa totoo lang, andyan yung provision, di ba? Nagtatrabaho. Pero pinakamagandang may ambag ng isang ama, yung legasiya sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, lalo na, yung pong siya'y lumakad sa mga statutes ng Panginoon, sa commandment ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, huwag niyong kalimutan na ipaalala sa kanila, sa magiging anak mo at sa mga susunod pang generation. Yung kung paano ang Diyos pinaalalahanan sila na mahalin mo ang iyong Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ngayon yung bagay na kung saan pinunta nila, doon na sila sa promised land, unti-unti, dahil na-enjoy nila, nandun yung nag-a-accelerate yung kasalanan, nalilimutan ng tao na alalahanin kung ano yung sinabi ng Diyos. Kaya sabi sa Book of Malachi, verse number 6, chapter 4, verse 6, And he shall turn the heart of the fathers to the children. Hindi lang nagtapos doon. And the heart of the children to their father. Pareho lang. The heart of the father to the children, and the heart of the children to their father. At kung hindi mangyayari yun, ang sabi ng Bible, lest I come and smite the earth with a curse. Kaya mahalaga po yung tatay, no? Napakahalaga po. Dapat isipin natin una, paano natin itataguyod yung ating anak. At ang ama, sabi nga, may sinabi dun sa book of Ephesians, tingnan nga natin binigay dito, Ephesians chapter 6. Ito yung nagiging problema din, kaya nagkakaroon ng rebellious child. Ano po? 6:4, yan, Ephesians 6:4. And ye fathers, yung mga tatay, provoke not your children to wrath, but bring them up. Yun yung returning no? Yun yung recovering But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So, ibig sabihin, maiwasan natin yung problema sa mga anak kung ang pamunahin nating pamantayan ng ating pagpapalakad bilang isang ama ay ang disenyo kung paano tayo pinaalalahanan ng salita ng Diyos. Hindi lang, I'm talking hindi lang sa mga tatay, kundi sa mga nanay din. Kasi pareho yan, both yan. Diba? So yun yung napakaraan. Praise God, kung kayo naligtas, diba? Naligtas sa mga nanay, may maging concern tayo sa mga anak natin. At kung kayo naman anak, hindi pa safe yung magulang nyo, pag-pray nyo sa Panginoon na sila rin. Maranasan din nila kasi alam nyo minsan kailan naman dumadating na ang magulang niya naiinis sila, di ba? Pag umaalis ka, hindi nila alam yung ginagawa mo sa church, di ba? Minsan nagsiselos sila kung paano mo naipapahayag yung oras mo doon na iba naman sa kanila. But ang tendency nito kapag sila ay nakakilala sa Panginoon, makikita nila yung kahalagahan ng inyong ginagawa. Pero mahalaga mo na rito, mapanumbalik yung relasyon sa Panginoon. Amen? So,
Purihin ang Diyos sapagkat yun yung layunin ng Panginoon sa bawat ama ng tahanan. So meron tayong perfect na model at ang model natin is God the Father. Ang Diyos natin, hindi siya pabayang Diyos. Kaya nga ang Diyos, sabi niya, meron chastisement. Diba? May disiplina. Pero hindi siya puro disiplina, meron pagmamahal. No? Ano yung tender loving care ng Panginoon. Yung provision ng Panginoon. At makikita natin yan kung gaano ang Diyos talaga kaya nga ang tawag sa Kanya is yung sa Matthew chapter 6, kung ang Ama natin ay mabuti, bibigyan ka ba niya ng hindi mo kailangan o masigit pa dun sa kinakailangan? Ang Diyos bilang Ama natin ay napakabuti sa atin. Hindi natin kayang talikdan kung ano man yung bagay na ginagawa niya sa buhay natin. Bagaman may pagpapalo, sinasaway tayo ng Panginoon, pero kailangan pa rin. At ako na-appreciate ko sa mga panahong ito na isa na rin akong magulang kung paano ang tatay namin naging mahigpit. Diba? Minsan kasi na misinterpret ng anak yan. O, yan si Austin na dito. Yan. Pag sinabi ng batas na pwede mong lumabas, pwede na. Pagka yung higpit, hindi naintindihan ng anak at hindi niya ito naunawaan, mag-iiba yung puso niya. Pero pag naintindihan pala ng anak yung higpit ng magulang, na ito ay pagbibigay lamang ng protection. Sabi overprotected naman kami. Pero alam niyo yun, kaysa yung walang protection, di ba? At ang Diyos ganun siya. And hindi lang yung presence siya, even the angels, di ba? Sinend niya to guard us, to guide us. And the Holy Spirit, sabi niya, aalis ako, di ba? But I will not leave you comfortless. The Holy Spirit is with you. And I'm with you always, even unto the end of the world. What a great Father. Diba? So, bilang mananampalataya, gusto ko po na ma-realize ng tatay para yung recovery maging maayos. We need to realize, number one, para po sa recovery, we need to realize the preciousness of children. Marami nagpe-pray na magkaroon ng baby. O, diba? Meron tayo dito mga sina Ate Abby, si Kuya Banong, may mga nagpe-pray ng Bible. Pinakita niya kung gaano kahalaga ang isang anak. Matthew chapter 18 verses 1 to 5. Matthew chapter 18 verses 1 to 5. Tingnan po natin itong mga verses na to. We need to realize the preciousness of children. Mahalaga ang mga bata. Salamat sa mga kids natin. Matthew chapter 18. Andiyan po kayo? Verses 1 to 5. Sabi po dito ng salita ng Panginoon, at the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, and said, Verily I say unto you, except ye be converted, and became as a little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. And whoso shall receive one such little child in my name, receive it me. Ang tindi, pinapakita dito yung picture ng humility, ng teachableness ng isang bata, kung paano niya ina-accept yung reality of life. So alam niyo kung paano yung ginamit ng Panginoon, makita rin natin kung gaano sila kahalaga sa buhay natin. Ang mga anak, tayo na mga anak, yung preciousness. Kaya nga, ang bata, habang nag-grow siya, lumalaki siya, sabi nila, mayroong stage yung sabi nila na pwede mo pa siyang parang i-mold. Pwede mo pa siyang i-mold. Pero pag dumating na yung panahon, pero ngayon parang tindi, parang nasa edad pala na 7, parang inisip ko si Jiel, edad pala ng 7, 8, parang ang hirap na lumalaban na, But we need to continue na i-remind yung sarili natin how precious they are. Diba? Kung gaano sila kahalaga. At ganoon din naman yung mga anak sa kanilang mga magulang. Diba? Kasi papansinin natin, ang hirap Dalawang situation yan. Kung merong anak na
iisipin niya na hindi ganun mahalaga yung kanyang magulang at yung magulang ganun din sa kanyang anak. Ang hirap nun, no? Nawala yung care, wala, kumbaga, yung position na, kaya may mga tao na, sabi nga nila, naglayas, no? Minsan, hindi na lang ngayon ang naglalayas, anak. Nakita na kayo ng magulang na naglayas? hindi na makayanan nung magulang, yung pagiging magulang niya. Kasi mas magulang na yung mukha ng anak kaysa dun sa magulang. Anong ginawa ng anak? Anong ginawa ng magulang? Naglayas. Sige, iniwan na lang. Bahala na kayo sa ulit. Naglayas, di ba? So, ang hirap. So, think of it. Realize the preciousness of the children. At sa mga bata, sa ating mga anak, yung preciousness naman ng mga parents natin. Na habang nandyan sila, nabubuhay sila, maganda yung na-recover natin yung relationship na mula sa Panginoon. Kaya hanggat meron pang buhay, meron pang pag-asa. Pagka mawala ng pag-asa, Pastor, ginawa ko na lahat, tinisiran ko na, pero hindi pa rin. Hintayin mo lang yung tugon ng Panginoon. Ang mahalaga, ginagawa mo yung parte mo bilang pagpapahalaga sa iyong pamilya. Kung gaano mo ito pinapahalaga. Huwag mo lang isipin na, ako, ligtas na ako, okay, nabahala na sila sa buhay nila. Pastor, hindi po. Huwag mong isipin bahala na sila. Kasi kapamilya mo sila. Kapamilya natin sila. Isipin natin yung preciousness nila sa ating pong buhay. Hindi lang po yan. Maging po sa Matthew chapter 19, verses 13 to 15. Tingnan niyo po yung Bible po ninyo rito. Matthew chapter 19, verses 13 to 15. Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them and pray. Lay hands. And the disciples rebuked them. But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. And he laid his hands on them, and departed them. Kaya yung mga bata rito sa Sunday School kids natin, kahit na minsan makukulit yan, minsan pagka-service, ano kukulit, huwag kayo maingay. Pero ang masaya doon, nasa church sila. Di ba? At hindi lang sila nasa church, pati magulang nasa church din. Kaya maganda doon, di mo lang uutusan yung anak mo na pumunta sa church, pati ikaw na magulang, pumunta ka rin sa church. Why? Kasi tinetreasure mo yung preciousness nila sa Panginoon. So, nang bagay para ma-recover natin, isipin natin yung kahalagahan ng bawat isa. Ng magulang sa anak at ng anak sa magulang. Pangalawa, realize the peril of offending children. Yung una, preciousness of children. Yung pangalawa, realize the peril. Pag sinabi natin peril, kapahamakan. Diba? Kapag ang bata ay na-offend. Na-offend din bang bata? Naintindihan kayo na Kuya Austin, sa ni Kuya Oni yung offend. Naintindihan na offend, ano ba? Pag sinabi natin na offend, natitisod. Tama yun, di ba? Natitisod, nasasaktan, yung gano'n, ano? Nahirap pala yun, mga kapatid. So, although, sabi nga natin, we need to teach according to the scripture. An open rebuke is better than secret love. Kaysa alam mo sa akin, di ako pinapala ng magulang ko. Hindi niya ako pinapala, basta ko anong gawin ko, okay lang. Pero yung mga kapatid, merong position minsan na kailangan natin intindihin. Hindi naman yung totally ay talagang pagiging marahas o malupit. No? Ako, merong pinapalabas sa TV, sa video, yung magulang. Meron pa nga namatay yung anak sa pamamagitan ng tatay. No? Nalungkot ako talaga. Hindi parang sa galit ng tatay dun sa kanyang asawa na naibuntun dun sa anak at pinago ng matigas na kahoy yung anak. So, parang hindi ko lubos maana na magtatay ka, tas ganun gagawin mo sa anak. Ako, namamalo din ako ng anak. Pero hindi ko siya pinapalo dahil sa galit ko. Pinapalo ko siya dahil mahal ko siya. At kailangan mong ipaalala sa kanya. Realize the peril of offending a child. Tingnan natin Luke 17 verses 1 and 2. Luke chapter 17 verses 1 and 2. Luke chapter 17 verses 1 and 2. Diyan na po kayo. Verse number 1.
Then said he unto the disciples, It is impossible but that offenses will come, but woe unto him through whom they come. It were better for him that a millstone were hung about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones. Intindihan kung paano pinahalagahan ng Panginoon. Kaya ang bata, dapat hindi mo siya i-discourage, i-encourage mo siya. Napakahalaga ng i-build mo, i-boost mo yung kanyang personality. Minsan naaawa ako dun sa mga magulang na kung sigaw-sigawan na lang yung anak at kung sabihan ng mura, di ba? Kaya hindi mo yung masisi minsan, oh, bakit nagmumura ka? Nagmumura din. Minura ng magulang yung anak. Abay, gumanti rin yung anak, minura din yung magulang. Nakalungkot po. Diba? At isang kalungkutan yung anak mo hindi na gusto sa tahanan at gusto na yung kaibigan kasi offend na sa pamilya. So ingatan po natin. Paano natin i-recover, i-reconcile sa Panginoon? Maging huwakan. Kaya nga ang tatay, ang atawanan mo talagang tatay. Huwag kang magpapalit ng mukha sa face up. Katuwaan, pero na-review pa ako, nabasa ko yung mga message, totoo yan mga kapatid, nakikita niya nila sa minsan nadadaya tayo, minsan parang katuwaan ng libangan lang, pero ako, meron mga nanay na sabi nila, ako na rin yung tatay, nanay na tatay. Mas meron namang tatay na ako na rin yung nanay, tatay na nanay. Siguro pag naman, hindi man natin niluro, pero kung namatay siguro, parang ganyan yung labas. Pero iba talaga yung posisyon ng tatay, iba talaga yung posisyon ng nanay. At hindi pwedeng magpalit dito. Amen? Hindi pwedeng magpalit ng mukha. Sabi nga, face mask, hindi face up. Okay? So, bilang mga mananampalataya, we need to realize the peril of offending children. And not only the children, but offending your parents. Kasi mga bata, crown nila ng mga tatay ng mga nanay yung mga bata. At pagka mayroong accomplishment yan, syempre ang balik sa mga magulang. Di ba? Kasi kanino bang anak ito? Di ba? Kay ganito, proud na proud ka naman bilang isang magulang kasi nakita nila kung gaano kabuti, kung gaano kamangha-mangha yung buhay ng isang anak. Nagre-reflect, di ba? So, i-boost natin, paalalahanan natin, i-remind natin, and not to offend them. Do not discourage them. Encourage them. Huwag natin sabihin sila ng mga curses. Merong isang pag-aaral na yung halaman doon na nilagay sa isang silid, tapos yung isang ginawa ay kinurse ng kinurse. Araw-araw sinasabihan niya ng masama yung halaman. Ito namang halamang isa ay sinasabihan niya ng mabuti. Binibless niya ng binibless. Alam niyo isang halaman, ang pangit, ang bansot. Itong kabila naman na binibless ng binibless, sinasabihan na, ito ay parang pag-aaral lang, hindi ko alam, subukan nyo. Yung isang halaman, kamatis, i-curse mo na i-curse. Hanggang mo nga, pangit mo nga. So, ano kayo nangyari, Pero, ewan ko, yun yung kanilang karanasan. Na itong binless nila, ang ganda, namunga ng maayos. Itong isang kinurse, wala nangyari, pangit yung kinalabasan. At sa mga anak natin, wag tayong maringgan ng ganung mga pananalita. Kundi may encourage natin sila. Mag-boost natin yung personality nila at mag-guide natin sila along the way sa biyaya at salita ng Panginoon. So realize the peril of offending children. Not only the children, but also the parents. Okay? Pangatlo, una, realize the preciousness of children. Pangalawa, realize the peril of offending children. Yung pangatlo, realize the pain of having a rebellious children. Ayan yung bunga. Kapag hindi nag-turn back sa Panginoon, nagiging rebellious. Proverbs chapter 10 verse 1. Proverbs chapter 10 verse number 1. Yan po natin ang sinabi ng Panginoon sa talata po na ito. Verse 1, the Proverbs of Solomon,
a wise son maketh a glad father. Amen. Ano? But a foolish son is the heaviness of his mother. O, parehong nabanggit, ano? Yung wise son is maketh glad dun sa father. Yung foolish son naman is the heaviness of his mother. So, mahirap yung maging kabigatan, no? Mga kapatid sa Panginoon, alam natin, ako, humingi ako ng tawad sa Diyos nung mga panahong pasaway ako doon sa bahay namin. Dahil ko naririnig, ano ba, kumbaga, alam mo yun, yung sila sumasagwan, pero ikaw, nakasakay lang, hindi nga nakasakay lang panggulo pa. Ang hirap, ano? Nakasakay na nga, pabigat ka pa, panggulo ka pa. So parang hirap ng sitwasyon na gano'n. Salamat sa pagbabago ng Panginoon. Grace talaga ng Diyos. I'm a sinner saved by grace. Yun lang po siya. Kasi ang hirap maging kabigatan ng magulang. Di ba? Ang hirap na, alam niyo mga anak, isa sa mga abomination sa harapan ng Diyos, yung pagiging rebellious. Abomination. Wag na wag kayong magre-rebelde sa inyong mga magulang. Kahit gaano pa sila kasama sa tingin niyo, intindihin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Honor thy father and thy mother. So bilang isang mananampalataya, realize the pain ng merong rebellious child. Hindi lang dun sa Proverbs 10:1, makikita rin natin dun sa Proverbs 29:15. Proverbs 29, verse 15. Tingnan natin to. Verse 15, nandiyan na kayo. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. O kaya nga, pasalamat yung mga anak na pinapalo. O Jill, pasalamat ka, pinapalo ka ni daddy at saka ni mami. Di ba? So bakit pinapalo? Kasi ayaw ng Diyos, ayaw ng mga magulang na maging pasaway at rebelde. No? Okay lang yung NPA na isa, no permanent address. So bilang isang mananampalataya, ang mga magulang ay dapat laging alalahanin at paalalahanan na hindi po masamang mamalo. O, bagaman ang batas natin ngayon sa Bantay Bata 163, lalo na sa mga eskwelahan. Siguro lahat naman, ewan ko lang sa inyo, ako nakaranas ako sa teacher ko nang pinapalo ako ng ruler. Chinecheck yung chinecheck yung daliri. Ewan ko lang, wala na check. Kaya anak ko, tutulis ng Ay, anak, ano ba nangyari sa'yo? Makukulang. Naging makukulang. Ang tutulis ko. Naalala ko noon, nung grade 1 kami, yung teacher namin parang terror. Isa-isa yung ko. Pagka matulis yung mo, talagang papaluin kami ng ruler Tapos yung pagbuhok mo yung medyo kumakapal na, nawala na sa forma. May dalang gunting, ginugunting kami. Siyempre talaga pag ginupitan ka na, diretso gupit ka na. Kasi ang pangit ang sagwa naman nun. Pero ngayon, pag pinabayaan mo, sabi ng Book of Proverbs, hinayaan mo lang ngayon lang, ganun lang. Ang labas yan, rebelde ang anak. Kaya hanggat kaya pa, siguro may panahon naman na hindi mo na kailangang paluin. Di ba? Alam sa Atidana, paluin ka. Paluin sa... Huwag naman na. Di ba? Ang hirap naman, nakakagaran sa kalsada, tapos ang hinahabol 18 years old na, di ba? Ang saklap naman nun, mga kapatid. Hanggang kaya yung ganong edad siguro, gano'n naman. Si Austin, pwede pa yan. Austin na lang. Hindi mo ako si Austin. Walang pag pinalo, anak, kaya kita pinapalo kasi paalala, di ba? Merong rod of correction. Kasi ayaw ng magulang na maging pain ka sa kanila. Ano yung maging isang pain ng magulang? Merong rebelde anak. Sabi nga nila sa loob ng isang pamilya, hindi maaaring merong black sheep. Di ba? Pero paano mawala yung black sheep? Ma-convert, ma-recover, makakilala sa Panginoon. At hindi yan mananatiling tupang itim. Yan ay magiging tupang mabait na. Bakit? Kasi na-recover, na-turn back na siya sa biyaya ng Panginoon. Realize the pain of having rebellious children. Hirap yun. Siguro sa anak, sa ngayon, wala sa kanya kasi ang gusto ng anak, masunod yung gusto no? Kaya nga natutuwa ako dun sa mga anak. Diba?
Kasi alam mo kung gaano kasarap makasama yung iyong Panginoon. Proverbs chapter 23, verses 24 to 25. Proverbs chapter 23, verses 24 and 25. Hindi na po kayo? Proverbs 23. The father of the righteous, mention sa last verse ng Malakay chapter 4, and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their father. So bilang isang mananampalanahanin natin yung kagalakan. Parang prodigal son lang yan. Di ba? Nang bumalik yung kanyang anak sa kanilang tahanan. Nagkaroon ng kasiyahan. Bakit? Kasi yun yung gusto ng tatay. Yun yung gusto ng ama natin sa langit. Na yung bawat tahanan maging godly. At magkakaroon lang ng godly home kung ang Diyos ang sentro ng bawat tahanan. Kung ang tatay ay maka-Diyos. Di ba? Ang tatay ay may pusong maglingkod sa Diyos. At maging ang kanyang mga anak. So isang pleasure ito na ma-realize natin kung gaano kahalaga yung godly home. Sa pamamagitan ng anong paraan? Pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi dito, binanggit yung pangalan ni Elijah, then yung prophecy about kay John the Baptist. Kasi walang ibang magbibigay ng magandang tahanan, kundi ang Panginoon na. The city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows in the hand of a mighty man, sa mga tatay, so are children of the youth. Happy is the man, sa tatay, that hath his quiver full of them. Kahit maraming anak, basta walang problema. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. But all these things, hindi mangyayari except the Lord build the house. Let us return to the Lord. Recover a godly home. Recover the father. Recover the children. Recover our home. So bilang isang mananampalataya, ngayon, tayo na namin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, thank you po. Hindi lang po sa pamamagitan na nakabitin sa harapan ng bahay namin na God bless our home. Nakikita o nasusukat ang isang makadiyos na pamilya, isang makadiyos na tahanan. Kundi nakikita ito sa buhay ng bawat nasa loob ng tahanan ito. Panginoon, ang tanging solusyon lang ng isang makadiyos na bayan, isang makadiyos na bansa, ay kayo ang Panginoon. Sapagat pagsikapan man namin ng lahat ng ikabubuti ng aming pamilya, kung hindi ikaw yung sentro ng aming tahanan, mawawalan po ng kabuluhan ang have mercy. Na ma-restore sila. One day, gamitin na po yung mga bata dito sa church, mga anak sa church na to, na ikwento nila yung mabuting balita. Na i-open mo po, kayo po yung nagbubukas ng puso. Buksan mo po yung puso ng mga tatay namin sa tahanan. And sabi nga ng Bible, the household will be saved. Kung merong isang naligtas, merong pagkakataon, Panginoon, na maligtas din yung iba. Panalangin ko po na maranasan namin. Lalo higit, nalangin ko yung aming presidente, nawa bilang isang tatay ng bansang ito. Tunay po na magkaroon siya ng personal na ito po yung aming isasalin sa aming mga anak at isasalin din po nila sa iba hanggang sa maisalin sa susunod pang generasyon, Panginoon, na makita namin na ang bawat komunidad ay binubuo ng isang makadiyos na tahanan. Isang makadiyos na ama, isang makadiyos na ina, at makadiyos na mga anak. Purihin ka, Panginoon, sapagkat meron kang
ihinayang na mabuting balita para sa lahat po sa amin. Tulungan mo po kami, lalo tigit sa mga tahanan na meron pa pong mga unsafe loved ones. Kung ikaw ngayon nanonood ka at wala ka pang katiyakan sa kang ama, ina o anak sa tahanan, wala ka pang tunay na relasyon sa Panginoon, ngayon ang araw ng kaligtasan, wag mo nang ipagpabukas pa. Napagsisihan ang iyong kasalanan. Salamat po. Panatiliin mo po ang aming mga tahanang maayos, sapagkat minsang sinabi mo, except the Lord build the house, we will labor in vain. Panginoon, salamat. Minsan pa po, pinagkakatiwala ko ang lahat ng tatay ngayong Father's Day. Tulungan mo po kami. Bigyan, Panginoon, ng karunungan, ng pagmamahal, ng big concern, ng maayos na pagdidisiplina, ng maayos na pagpapalakad sa iyong pinagkatiwalang pamilya sa amin, Panginoon Diyos. At dalangin ko po ng kaluwalhatian, ang kapurihan, ay siyang hindi na natin sila kasama, pero salamat sa Diyos kasi may mga naging tatay tayo na ipinagkatiwala ng Panginoon. Amen? So, dadako tayo sa atin pong, paano ba, kahit ibibigay nyo ba yung, paano bang ceremony dyan? Bago tayo dumako sa greeting. Meron ba magsasalita? May representative from the group? Yan, sino po? Sa Ate Mini na lang. Sige, Ate Mini. Ayan, tawagin po natin si Sir Mini para po sa pagpaparangal sa mga tatay. Siyang ina ng tahanan. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. O sa ating pong mga dun saka si Kuya Bayrong, si Aaron. Dahil tatatlo sila, tatatlo yung may bibigyan natin siya. Sige po. Tayo po ay dumistansya. Yan. Wala magpo-post sa FB ha. Ako naman yun. Muna, iyon muna. Sige, agad. God bless po sa mga tatay. Oh, yun, gumagal. Kaya nga, pwede po ba kumit na? Kasi alanganin po rito, hindi kita. Dito ka, hindi kita. Kuya Banong, dito pa. Sige pa po, atras. Ayan, sige pa po, hindi pa po kita. Ay, huwag na. Salamat po. Uy, di ka may itlog pa. Teka, oh. Sabi pa. Teka naman. Oh, my pen. Bakit po Father's Day? Walang pwede namin. Ay, meron pang pahabol. Wow, praise the Lord. Salamat po. Ayan. Meron kayong pangligo. Amen. Thank you, Ate Vera. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po. Ayan. Mula po sa aming tatlo at sa mga tatay na nasa tahanan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat sa pag-alala sa amin bilang mga ama ng tahanan na pinagkatiwala po ng Panginoon. Purihin po ang Diyos at muli maraming salamat. Sabay-sabay po. Happy Father's Day. Go! Salamat po. Ayan, okay, sige. Tayo po'y mananalangin sa atin pong offering, at we close in prayer. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, salamat sa biyaya mo na pinapahiram sa amin upang sa bawat araw ay mapunan kami sa iyong kabutihan, sa mga pangangailangan namin sa pinansyal. Salamat sa pagpapahiram mo ng lakas, sa karunungan, sa buhay, na meron kami maaring gamitin sa pagtatrabaho, Panginoon. Minsan pa po, patuloy mo kaming matungtungan na tapat na ipinagkakaloob ang bawat biyaya na dapat po namin ipanumbalik na merong papurit pa sa salamat at pagsamba sa iyo. Basbasan niyo po ang bawat salapi na malilikom sa oras na ito, sa
sa aming pong pagkakaloob, gamitin sa iyo pong kaluwalhatian sa iyong kapurihan. Bless po bawat kamay na magbibigay, maging sa bawat isa pang nanarito, kayo siyang patuloy na magpuno sa aming pangangailangan. Kaya aming dalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm giving, because bring na lang po. Love Jesus, I'm giving, because I love Him. I'm giving, because I love Jesus. I'm giving, because I love Him. Mamaya na lang. Okay, maraming salamat po. At yan, bago po tayo umuwi mamaya, meron pong may sopas ba? Lamig na yung sopas. No? So, pwede kayong kumain ng sopas bago kayo umuwi. At tayo po ay mag-close sa ating pong, I think po, sa ating prayer. Oras na ito, tayo pong hati tumayo. Tayo pong manalangin. Muli aming Ama, o Diyos na makapangyarihan, thank you po sa araw ng linggo na kami ay nakapagsama-sama. May mga iba din, Panginoon, na alam namin na sila ay merong panghihina, pangdulupay-pay sa buhay, ng kapaguran. Lord, sa kang mabuting Ama, patuloy na nagbibigay sa amin palakasan. Nanawa sa iyo pong kalooban, nawala na po yung virus, Panginoon, kumakalat sa aming paligid. Kapag nananatili po ito na nandito, panalangin ko na yung proteksyonan ng iyong mga anak. Bigyan mo kami ng malakas na pangangatawan. Ilayo, Panginoon, sa mga bacteria, viruses, Panginoon, na kumakalat sa paligid. At patuloy mo kami na bigyan, Panginoon, ng matatagpid na pananampalataya sa patuloy na paghihintay sa iyong nalalapit po na pagbabalik. Sa aming kumuling isang linggo na tatahakin, gawaran mo po kami ng karunungan at pangunawa. Ang bunga po nawa ng banal na Espiritu ay siyang mag-work sa amin at kami lumakad, Panginoon, sa kayong katotohanan at sa iyong katuwiran, Panginoong Diyos. Muli, salamat. Ay. Po? Ay, susi po. Na.